ba ang dahilan kung bakit Finals MVP si Daddy JP? Sa early game pa lang, pinahirapan niya na agad si Yue. Kaya kung mapapansin nyo, level 2 na si Sanji, level 1 pa lang siya. Tapos sa Turtle, ang napapansin kasi nila ay si CC Immune lang, aka Sanford. Pero kung makikita niyo si Daddy JP, dalawang kalaban yung nasoso niya, si Yue at si Light. Kaya hindi makatulong sa Turtle. Ang nangyayari tuloy, di makapag-provide ng CC si Light at hindi naman makapag-provide ng damage si Yue. Kaya si Sanji at si CC Immune nakakapag-focus lang kay Demon Knight. Kaya naman, napoforce ng gamitin yung ikot para makakontest. Pero hindi pa rin yun sapat. At tignan nyo naman kung gaano kalalim si Daddy JP. At pag hindi nyo pa to na-appreciate, ewan ko na lang talaga sa inyo. Nya! At sa sumunod na objective, tignan nyo ulit si Daddy JP. Nabitin ata siya sa dalawang zone lang. Tignan nyo yung nasa kanya. 4 na hero na sa Rora yung nakukuha niya yung atensyon. Ibubuo sa kanya yung skill. Kaya tignan nyo si Carl TC na iiwan na lang mag-isa sa Turtle. At hindi lang yun ha, after nila mag-Turtle, si Daddy JP naka-advance na agad sa Blue Buff. Pinupul niya yung Blue Buff para hindi matago ni Demon Knight. Kaya naman si Carl TC nagtira pa ng retry at na-invade pa nila yung Blue Buff ni Demon Knight. Sobrang gap talaga. Level 8 na si Carl TC, level 6 pa lang yung Akai. At pagdating ng Lord Fight, tignan nyo naman yung ginagawa ni Daddy JP kay Yue. Hinatao niya lang para mataboy. Isipin nyo to ha, sino yung mas mahalaga sa team fight? Yung Hilda ba o si Sicilion? Tama, yung Sicilion. Dahil mid-game na to, sobrang kailangan ng Sicilion na ipalo yung damage niya. At dahil nga natataboy siya ni JP, sobrang nahihirapan yung Rora sa damage. Kaya ang nangyayari tuloy, ang Liquid ang nananalo sa team fight. At yun lang. Kaya ikaw, kung gusto mo lumakas mag-roam, panoorin mo na yung mga laro ni Daddy JP. Huwag ka na ma-pride. Tanggapin na natin, si Daddy JP na ang pinakamalakas mag-tank sa buong mundo ngayon. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.